Wa gyud. Di po ako mo grado di po nyo zero. Nga po'y punto pero dihado mahigala ang prosecution. Alanganin ang prosecution. Pabor manghigala sa depensa so far. Manang kabantay ka, dili impeachment man ni, dili man ni propaganda. Manang prosecution mahigala maning kamot sa nga mo diskurso dili pang presentar. Inyong bawion sa diskurso di man na madag diskurso kay trial man ni. So far wa pa gyud makaigo mga higala ang prosecution. De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominant. Mga kahigalan itong hisgutan na karon ang atong dugang mga anggulo mahigala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa dili pa mungadtutan ni Carmen Del Campo ato na santiwason kini mga higala si Roderick Wamil kay human ani ato na imbiyaan daghan man kay tag mga anggulos mga higala unya paspas kayo daghan kay tag mga hisgutanan abunda kay tag mga hisgutanan. Wala o magsige ning impeachment mahigala sa akong kabahin. Medyo okay lagi kay di naman ta kinahanglan ko na kita hisgutan kad adlaw. Para nako mahigala mingko nga adi na lang na padayon ang impeachment oy kay napamugidaghan nga mga mas importanteng mga butang bang hisgutanan ba labi na kining baha. Pero kung ipadayon gyud gani pod di okay ra pod nako kay kana pahinoy wa na tay pangitaong issues. Kada adlaw mahigala sureball na tanan na kita hisgutan kay ha. Mo ni maron mga kaigalaan nga kini ni ang laing anggulo ani sa impeachment trial mga sukit tibuminaw nga ipadayon unya ato ning tagaag pagtagad ning kang Wamil kay ato na ba ning biyaan si Wamil mga higala madto na butang silent. Tanawon tani mga kaigalag do na ba mga angle nga kuan no. Kay si Silene Del Campo mamatugi presentar last witness last Wednesday of last week mo to gipresentar pero wa matiwas. So si Wamil na humana ang iya mahigalang direct examination, cross examination, na humana ang redirect, recross o ang mga question sa mga senator judges humana. So muna nga ari na ta mahigala sa sunod nga witness nga mao makigalaan si Silene Del Campo. Pero sa dili pa ta mo adtong Silene Del Campo ato sa balikan mahigala kini si Roderick Wamil. Kung ato mahigalang i-evaluate tinuray lang mga sukid di paminaw. So far, sa mga ikapila ng mga adlaw na ikatrisi na no? Nga adlaw mga higala sa impeachment. Oh, unyang taw-tao dili karong hapon karong taw-tao de alas 10. Mo na ro ikakatursik adlaw. So far mga higala kung imong i-evaluate gyud kay so far wa pa gyud makaigo mga higala ang prosecution. So far ha, kay toy butang og sa boxing pa ni first round, second round, third round. Ibutang ta first round, di mo ko kalimot gyud itong article of impeachment may kalang pinaka first nga article of impeachment nga ilang gipresentar katong article 4. To dito mahigala ang grave threats ug ang inciting to sedition. So ibutang ta round 1 ang katong kang Kalilong. Jan Mar Kalilong mo round 1 Inday Maris. Wa man makapuntos ang prosecution nito. Wa may personal knowledge so pabor mahigala og imo tong i-score o boxing nga pagka-score ba. Puntos mahigala to sa depensa. Ikaduha kato si Lutok. Anay ba obaya mo naon sa to si Lutok. Wa gyapon personal knowledge so ibutang ta mahigala second round puntos gyapon sa depensa. Sa third round si Matibag na samot. Kaya prangka-prangka ba lang ang pakistorya, huwag ta masayod sa sunod ng mga witnesses basig makabaos ang prosecution. Butata karong hapon, basin. Pero so far kining tulo, sa Article 4, wag gawin na daw. Labi na mahigalas matibag. Kaya kung balikon ining tulo, mahigalas matibag, yung pinakadakong lawgaw. Anong pinakadakong lawgaw? Nagpresentar og affidavit nga way pirma, nagpresentar og affidavit nga way wa manotaryuhi, columnist siya mahigala sa newspaper nga iyang gitirahan og mayo si VP Sara. So how can you expect him to be a neutral and fair investigator? Nga wa pa siya mga higala matudlo sa NBI daan naman siyang dunay kulong nga iyang gitirahan og mayo si Sara. Ikatulo natudlo sa NBI karon lang tuiga. Wa pa mahigala sa matudlo panahon nga nagpreskon si Vice President Sara Duterte nga mo'y gamot anang isyuha
sa inciting to sedition o inguman sa grave threats. Nya ikaupat, si matibag mga kaigalaan, labos tanan gyud dunay iyang kaugalingong hulga dahil po nga nang hulga siya natong Mel Sabio. Purbida dako ang mga higalang sagpa hinoon nga ilang gipresentar sa matibag may paywa na lang nila ipresentar. Nakadaot kadto. So sa tulo mga higala sa Article 4 kanang tulo og atong evaluate pa klaro-klaro ba ang pag-evaluate. Wa kabaos ang prosecution. Wa kabaos. Kini round 1 si Kalilong, round 2 si Jeremy Lutok, round 3 si Matibag. Di ganahin ko kalimot nila mga nga. So wa kabaos, arita mahigala sa Article 1 nga mao nay gisugdan ron. So ang sunod mahigala ang katong bank manager nga gipresentar, of course, kuan ba ta si Violeta Constantino, ingon ko si Pua, nothing to cross. Why ang i-cross? Puntos gapon sa prosecution. Tanaw nimo ang gibugaton sa testimonya ba? Ang sunod mahigala kato si Ninita Camposanto. Gamay ra gi-cross ni kuan ni kinini ang Puwa kadturang ang gianan sa likod kay mo may ipadako mahigala nga pag humag-withdraw dito sa likod ni Agi. So gipaklaro ni Puwa nga dito sa likod ni Agi kay ang land bank DepEd na day adjacent sumpay dito sa likod tuwa dito mahigala ang DepEd na gyud opisina. Dunay agianan ba? So punto gyapon. Karon si Wamel ang uban dili kay maklarong si Wamel nga murag og ordinaryo kang taong maminaw kay ingkan laro. Ang uban mingon awa man o Pro Duterte mingon awa gihapoy puntos. Ang katong okay against Duterte mingon wala nakapuntos. Dili man ka familiar kay about man mahigala sa auditing sa kuwa. Pero atong ugkat ha niyang testimonya nga dili gyapon puntos mahigala sa prosecution puntos depensa. Pag cross examine ni Attorney Puwa dito napakita mga kagalaan nga pagkakalma nga ni Dag cross examination. Bungkag mahigala ang gi-cross examine oy. Kita mo unsay kalma lang kayo nga pagka-cross examine. Buutan ra kaayo mahigala mo dag cross examination si Attorney Michael Puwa. Parang ka pag-istorya og ako ma-evaluate askang buutan na. Kalma buutan kayo unya. Iya pang inon si Attorney Kapunan ma'am, basig nahan ka mo ari ma'am. Ha? Gusto ka mo ni tan-aw ma'am? Wa kay kopya mo, dai kopya ma'am o tanawa. Butan kayo, no? We will provide you a copy. Inya inigtubag mahigala ni kinini ang Wamil mo likoy-likoy tubag, may na. We will accept that answer. Astang kalmaha pero guba. Unsa may mga punto ni Wamil mga kaigalaan nga maingon ka nga wa gyud taon. Number 1 na angko ni Wamil atong hagpaton ng iyang kuana para maklaro kay mura magkukunohi og kanang about commission on audit ba? About sa auditing Inday Maris. So makaingon ka o ka ng, dili kay ka maklaro ba ka, kun ba? Sa ka nga ko ano? Kaya naman siya panghisgutan nga, AOM, audit observation memorandum, doon nagisgutan Miguel, notice of suspension, notice of disallowance. Sa may importante, atong hisgutan para maklaro tani mga sukit tig paminaw. Pero before ta mo saom dito, naangkon mahigala ni Wamil, nga sa dugay mahigalang panahon nga mao gyud gipaukyab mga higala mo gipaukyab ha nga laliman ka ni gamit og alias Mary Grace Piatos mo gyud balik kay gibugal-bugalan mahigala sa Mary Grace Piatos pero pag cross examine na ni Attorney Puwa napaangko niya si Roderick Wamel ang auditor sa kuwa nga kini mga higalang intelligence or confidential funds dili illegal ang paggamit og alias. Dili illegal. Sa to pag gitugot ang paggamit og alias. Mao pa day gipunto ni Lacson for practical reason of course confidential funds na gibo. Dabu-dabuhan pa sa tiwas si Lacson nga wa siya may galay security clearance. Top secret being the highest and restricted being the lowest. Asa may imong clearance na wa clueless. Si Wamil mga sukit tig paminaw. Unya, napaangkon sa dugayng panahon nga gibugal-bugalan gyud Mary Grace Piatos. Napaangkon mga higala ni Puwa nga kana bang paggamit og alias niining maong project sa intelligence project or kining confidential funds nga gastuhan. Illegal ba di ay ang paggamit alias? Dili illegal. At least na klaro ba?
mahigalang Mirigis Piatos, kana nga pangan, of course, wala na birth certificate. Nga no mga, why birth certificate, gisusi may gala sa PSA, wala yun na. Because alias na. That's admitted. Why? Because ang paggamit og alias, na angkon mga higalang attorney Wamel, nga pwede o dili illegal ang paggamit og alias. Kana may unang punto ha. Ang sunod mahigala, na paangkon mahigala ni attorney Pua. So dili pa tama to, ako i-play ni video nga atong usaw mo ng EOM o kanang notice of suspension, notice of disallowance. Una, napaangkon niya nga ang paggamit og alias is legal. Number 2, napaangkon, ang sunod masabot na to ba? Karon bitaw, parang pag-istorya, I don't know sa sunod nga mga witnesses ha, pero karon hinay-hinay ni gawas nga ang sa prosecution pulos pa ukyab. Pulos pa ukyab. Nga naman, ang ilang ipaukyab magod, Mirigis Piatos, pag-question mga higala sa witness, di man illegal ang Mirigis Piatos because pwede mamugamit og alias. Ikaduha, nga ilang paukyab, nagasto ni Sara Duterte within 11 days. Within 11 days ang kwarta mahigala sa fourth quarter nga intelligence funds. So mo to gipaukyab nga 5 ka, grabe ha, kagastador, grabe ha, kalustay, oy. Igasto og 11 days. Nya, kana mga higala, paggasto within 11 days, gipangutanan ni Attorney Pua, di ba diha sa memorandum sa kuha, nya ang pag-cash advance within 3 months, maoray pwede mag-cash advance. So tubag. Pagtubag mga higala nga, yes, mao. Sunod, so kanang kwarta, sa gi-cash advance, pwede siyang magamit within 60 days. For example, kini ko ako kung i-play ang video ni Pua, malangan magutag maayo. Nanatay mga punto-punto. Pero mo niyang gisulti, pwede niyong i-review. Di ba ingon siya day? Within 60 days, pwede ba? Ingon si Wamel, pwede. So, dili illegal kung gamiton within 60 days. Dili. So, kung gamiton po within 11 days, dili po illegal. Dili. So, guba ang ilang gipaukyab nga within 11 days lagi, lustay. Guba because ang witness may man, dili man illegal. Ang paggamit. Kung imong gamiton within 60 days, dili illegal. But kung imong gamiton within 11 days, dili illegal. Nya, mao man gi pasiatab mga kagalaan. Unya kana mga higalang 11 days, musukuhi na po na man akong giingon. Og unsolicited advice ning ako. Ngadto sa prosecution kay kadtong akong unsolicited advice di ilang gituman or sila mismo parihatag hunahuna nila nga murag kansi bitaw gyud. Wa nila ipresentar si Laika Lopez, wa nila ipresentar tong sheriff. Karon ang sunod na kong advice ini mga higala nga unsolicited. Og ilan ning evaluate, bahala nila, sila ra mo evaluate. Ayaw na nagkikipresentar to sa Ramil Madriaga. Kay oras ipresentar to sa Ramil Madriaga, bida. Paksit ang kaso. Nga naman, ang kanto sa Ramil Madriaga, mahigala, timan iha, ang gipasiatab, 5 kagasadura ni Sara Duterte Inday Maris, within 11 days. Karon, pag question ni Wamel, pwede mang magasto within 11 days, di man illegal. Ang sunod pag yun, ang ilang sunod nga witness, kung ilang idayon og presentar, nga para nako, ayun na lang yun ang inyo dayon, kay mayabog yun yung kaso, ha? O maghatag mo opportunity sa abogado nga ma-assign para pag-cross-examine na, musikat ang abogado nga ma-assign pag-cross-examine. Prangka lang pag-istorya. Ha? Gipresentar ganito sa House Committee on Justice, guba na mga idaan, bisag wa pa mag-cross-examine. Samot nang i-undergo na cross-examination. Nya unsa may gisulti to Madriaga? Sa ila may kalang prosecution nga giilang kanunay nga gibulag yung maayo, kanunay giantog og maayo, kanunay gidribble mao nga 11 days, grabihang Sara, igasto within 11 days. Pero mas grabe si Madriaga, kaya nga nagasto within 24 hours. Damdam mas testimonya Madriaga day. Mas grabe mang iya. Iya magipuhala ng mga congressmen, mga congressmen mahigala gigasto within 11 days. Ang Madriaga minguman gigasto within 24 hours. Sama kong ingon, so far ha sa mga punto mahigalawa pa. Makapuntos mga kaigalaan. Og imong i-check ang unom ka mga witnesses, dihado ang dipinsa. I don't know karong hapon na sa lilaing witness. Nya na pa gilaing punto ha atong isgutan. Ako ipabati ninyo ng video para maklaro lang yun. Ato will dive in ngadto mahigala sa IOM. Ha?
AOM, notice of disallowance, notice of suspension. Human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Standby. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Akong balikan mga kaigalaan ha, para maklaro mga sukitig paminaw. Dihado ang prosecution so far. Sa laing pagkasulti, alkanse ang prosecution so far sa mga witnesses nga gipresentar. Bisa kung saon nimo og prangka ba lang nga pagkastorya ba? Walay atong i-evaluate og klaro ba? Atong i-evaluate og klaro og sa boxing pa ni Mahigala ang score tuwa sa depensa. Dihado ang prosecution sa unang witness ha, John Mark Calilong. Pildi mga higala ang kwan. Dihado ang prosecution, pabor sa depensa. Sunod si Jeremy Lutok, pabor sa depensa. Sunod si Matibag, samot ng pabor sa depensa. Dihado ang prosecution. Sunod katong tagabangko. Katong mahigala si Violeta Constantino, pabor sa depensa. Mabitaw ni ingon sa Attorney Puan, nothing to cross. Ang sunod mga higala, in fairness ko ni Tagalanbang ka mga managers, very kwan sila day, fair sila nga ni kwan. O sa pangutan na tubagon lagi, di ba parang wamil ba nga, makita mo sa wamil nga, doon lagi pagkakwan yun. Mahibaw ani mo ang witness nga, doon ay medyo likoy ba? Dapig manghigala sa nagpresentar. Hinoon dili na ingon nga unusual ha, basta ilago ng witness sa prosecution. So simple ila nang kuandaan ikaw may sunod ha na pagsulti mo ni mo na. Pwede na naon nila. But kining tagabangko, mayong ilang pagka-present kay kuan ba? Fair kayo. So ining duha ka mga tagabangko, dihado mahigala ang prosecution, pabor sa depensa. Ang kangwamil, pabor sa depensa. Nga naman, napaangko ni Attorney Pua nga, ang 11 days na paggasto, legal. Ang paggamit o alias, legal. Napaangko ni Attorney Pua. Unya, dili pa yun, na-shock pa yun sa taro. Kaya mo mangingon nga, tanging si Vice President Sara Duterte lang yun kuno ang dunay confidential funds. Sus, pag cross-examine ron si Binay na ama po iya di ay. Na, kuhan lagi, na-shoot yun mga higala. Kini si Wamil. Yatanawar ko na, atong ipaklaro. Let's dive in mga higala sa AOM. Kaya mo man malibog magod ba mga tao, manako ko, atong i-evaluate o klaro ha. Ang mga tao magod, labi na dili ka familiar, kay technical naman yung isgutan. Di na kay kakasabot og naunsa. Pero atong isgutan ha, mao bitaw ni intra si Escudero. Maningkamot siya lusot, maningkamot lusot, sakpan gyapon. Ang iyang testimonya, bisag wa na siya diha may kalawa sa personal knowledge, iya gyapon yung testimonya. Niya ha, aron niya, matong madiscuss mga maayo ang punto. Okay, sige, Dong Nims. Clarify on this matter, just a brief, because Yes, what is the comment of council yesterday correspondent? I remember that the witness was only in ICFAO until February 2024. Is that correct? May we check the record if that is correct? Yes, 2014 to 2024. That's what he said. Okay, so this AOM for the third quarter was issued August 8, 2024, Your Honor. So he is referring to something that he has no personal knowledge of. What month did you leave? COA ICFAO, Mr. Ramil? February of 2024 po. Oh, pause. Pause adong. Nawa? Yapil niyang testimonya mahigala, ug malipat, may gani abtik si Attorney Pua nga ni Bantay. Kay mo testimonya, patuyan sa testimonya, kung di mo bantayan, o malipat ka, okay lang siya, padayon nag-antog. Pareha ba ni Attorney Kapunan? La-antog siya niya, side comments, antog niya pag palusot niya, scammer nga word. Agi, object ka ni, strike. I-strike sa record. Pero nasulti na niya. Kanaminal dito ba? Kasi Kapunan mahigala, may buwan ni mo nga, abogado, in fairness niya nga, karaang abogado ba? Mantigo siya. Ang problema na kung mantigo kang abogado pero ang ebidensya di gyud modapig nimo wa gyud maing laki ana. Puti pa itagyo mo nang arisa mo tira sa iyang mga side comments kay dili pwede kay ang musulti ng witness man. Lima kang inside comments sa megala about scammer di strike off from the records. Ingon dayon si Attorney Pua. So ngiya pulos mga kuna kini si Attorney Kapunan sa iyang mga gipakita diha nga iyang trial nga abilidad sa trial. May bawaan mo nga karaang bugay.
Kapalusot mo siya kato ding Andy Lim. Unya sa to pikit ana ba? Iya gyud ipalusot nga kanang kumpra mo mahimong katawanan pulos. Diha ra kutob sa paukya pero pag abot sa aktual nga konfrontasi sa legalidad malanganin sila. Kanyo, nganong man nga mo si Roderick Wamil from 2014 naasa sa Kuwa Ikpaw until February of 2024. Di na siya katestimonya sa August. Muna nabantayan nga, di ba? Nganong mo mang i-appeal nga magay personal knowledge na? Ha? So palusot na yun nga dunay draft, di madaoy. Mo na yung chess di MD na, di mada. Ibalik sa dong, rewind sa dong. Tanaw ha? I-rewind gamay dong. Di magkakanaha nga punto na bantayan may galang attorney Puwa nga ngano i-appeal man mo testimonya ng August. Wa naman ka pagka August, February of 2024 wa naman ka. Kutob naman ka sa February of 2024. So you cannot anymore testify niya ng AOM sa August. Limang ka na. So iya pang gustong i-testimonya may galang nga wa na say personal knowledge. Nya unsa man na ng AOM ato i-discuss ha. Standby. Ato sang balikan kadali kasamang names. Sige, konsa names. Clarify on this matter. Just a brief because Yes, what yesterday- is the comment of counsel Yesterday, correspondent? I remember that the witness was only in ICFAO until February 2024. Is that correct? Maybe check the record if that is correct. Yes, 2014 to 2024. That's what he said. Okay, so this AOM for the third quarter was issued August 8, 2024, Your Honor. So he is referring to something that he has no personal knowledge of. What month did you leave COA ICFAO, Mr. Ramil? February of 2024 po. Pos. Imagine ka, February of 2024, leave na ka, dihawa na ka, kay gibalhin na ka, unya mo testify ka sa AOM sa August, kanang audit observation memorandum nga sa August na. So, nabantayan ni Attorney Puwa na, kay wa na mabantay eh, wala pa si active ka sa iya. Pero wa tama ko na, in fairness may gala sa prosecution, basin ang sunod pa nga mga witnesses nagpaabot ko kay, wa pa yun so far. Ya, ato tiwason dong. Palusot na mga istorya draft. Sige, atong ipadayon. This is preliminary. We would have, if we were allowed to continue with this questioning, Your Honor, that this witness will attest to the fact that he was the one, before he left, he prepared a draft of an AOM for the third quarter. And if I may be allowed, maybe counsel will see the relationship of my question to Then This- witness, kindly not refer to an AOM. If indeed you prepared a draft, as you will testify on later, you can refer to your notes, but not the AOM. My apologies po, Your Do you Honor. have notes pertaining to the draft you prepared, pertaining to the supposed AOM issued after you left COA ICFAO? I don't have my notes po with me. Pero I can give po yung the additional audit observation po based on my draft po na sinabit sa ICFAO. May we see the draft, Your Honor, before he Do you gives have a his copy of the observations? draft, Counsel, Mr. Wamil? I do not have the copy of draft po with me. Nasa you file po object, siya ng Your ICFAO. Counsel, Attorney Caponan, do you have a copy of the draft? Will you be marking it? No, Your Honor. We are not marking a draft. We are just eliciting from this witness testimonial evidence that before he left, he did prepare a draft which he turned over to his successor in the position, Your Honor. And this will be testified to by our next witness, Your Honor. But witness is not allowed by the court to refer to the AOM issued after he already left the office. If he did not bring his notes, then he cannot refer to any other document while he is testifying. We submit, Mr. Okay. Subject to those conditions, counsel may proceed. Okay. Ha? So we submit, Your Honor. Wa pa mabantay. Padayon to niya. So mo to ingon kapunan isulti na sa sunod nga witness. Mo nang ingon si Attorney Puwa, ang kana nga pangutana sa sunod na nga witness. Dili sa maka-testify sa mga butang nga wa na siya diha. So kanang AOM sa August 8 nag-issue wa na labot siya. Kay pagka February pa lang wa naman siya diha sa opisina. Straight to the point. Naunsa man na ng AOM? Mo nang gipangutana sa gisaw ni Cheese ang pangutana ana gani manghigala kay mo likoy-likoy man gyud. Naanabay mo ni pangutana mahigalang Puwa. Kana magong AOM do na magoy step by step man gud na mahigala. Ang sa kuha man gud pag submit ana karon
sa imong mga dokumento for auditing, ang kuha kung doon na sa mga obserbahan mahigala nga doon ay kakulian, ang first step nilang himuon mo issue sila og AOM kanang audit observation memorandum. Pag issue audit observation memorandum kana nga stage, man ang ipangutanan sis, unsa man ay kana nga stage, failure to liquidate na ba na o di pa? Muna dakong question, nga naman dunay AOM nga gi-issue ngadto sa Office of the Vice President para ang pangutana ana kanang AOM nga stage, failure to liquidate na ba o dili pa? Muli ko'y man sa attorney po may nangutana, di gisaw ni sis. Kanus aman ma-failure to liquidate. Kanang AOM, failure to liquidate na o dili pa? Dili pa. Kay sunod nga step ana, mao man ang notice of suspension. Di pa gyud maminaw adto na sa notice of disallowance. Dunay mga steps ba? So kanang pag-issue og AOM pa lang niya, wa na siya diha sa opisina, dili na kakatestify sa uban. Doon na may procedure ang kuha. Mura ba na siya mahigala? Kung tagaanta mo example ha. Sa ato pagka-estudyante kanadto, doon na may tay project kanadto Inday Maris, amot naka-kuan ba ka ng project to sa biology? Project sa biology magkwanta, dakop tagbaki, itong baki nga dako ba? Unya ato tong kuanon nga mga bukog na to, ni kabukog na ato nang i-arrange na, i-arrange. Inig-arrange submit na to. Inig-submit na, pwede nang graduhan sa maestra dayon og unsa iyang kuan. Pero pwede mo ingon ang maestra nga day agdongke kini bang imong baki nga gi-submit nga nay mga bukog bitaw nga gi-sumpay-sumpay. Kuwang mandong og bukog sa kuandong ug ako malimot ang pinakataas nga bukog sa baki kanang femur, kanang iyang paas baki ba? Ha? Kuwang mandong asa man ang kuan dong basig na wa ka din matagak sa inyo dong. Di sa na ko graduhan na ako sa inyo kuan mo basta pakita sa ato para mapuno. Mo na say equivalent sa kuha pa na audit observation memorandum. Wala pa failure to liquidate. Giinan sila doon ay obserbahan na mo nga nakuha ang inyong dokumento. Pwede ba ninyong i-supplyan o dugang? So ikaw dong, kay iwas sa pangitaon dito mong nakuha mo din ko sa kabukog. Pero pasabot nga hagbong na ka sa maestra. Wa pasabot ka hagbong ngono eh. Ginan lang ka gitagan ka chance ba dong nakuwang sa kabukog dong. Hay man basig nahabilin sa inyo, basi ba og kanang pagpapilit nimo bagi. Naghimo-himo ka sa mong project kunya samok-samok imong manghod. Wa naman. So, kana nga step dili pa. Mo na nga importante mo toy punto sa mga questions sa kay dili ka sakay ang uban. Unsa man ngano ba nagi punto man to nga AOM, notice of the suspension, nya sunod notice of disallowance. Final na ba na pwede pang i-appeal sa Supreme Court. Ngano man nga importante man to because kanus aman siya makonsider nga doon na problema ang Office of the Vice President kay AOM paganiwa pa. So wala akong ingon so far ha, sa atong evaluation may higala so far. Pero in fairness sa prosecution basi makabawas sila unya or sa uban pang mga witnesses. Pero so far sa mga witnesses nga gipresentar wa gyud. Di po, ako'y mugrado, di po nyo zero. Nagay po'y punto, pero dihado mahigala ang prosecution. Alanganin ang prosecution. Pabor manghigala sa depensa so far. Kining maong mga so far ha, sa procedure. Manang kabantay ka, dili, impeachment pa ni, dili man ni propaganda. Manang prosecution mahigala, maningkamot sa nga mo, diskurso, dili pang presentar. Inyong bawion sa diskurso, di man na madag diskurso kay trial man ni. Mura man ni manghigalag, di ni madag porma-porma, ano ta sa actual gyud nga kuan. Actual nga pag-tanaw sa mga ebidensya. Matalinong talakayan. Diretsahan. Attorney Rufil Banyok Sa straight to the point. Dire-diretsong komentaryo. Attorney Rufil Banyok Sa straight to the point.